Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa ating tambayang makabayan, kinukomentohan po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, ito po nitong mga ilang oras lang po ang nakakaraan mga katambay. Nagtipon-tipon po ang ating mga kababayan, lalo po kasama po ang Kingdom of Jesus Christ at sa pangunguna rin po nila dating Secretary Harry Roque at ni Attorney Glenn Chong. At saka si dating PIDEA Chief Agent Morales, mga katambay, at marami pa pong iba na mga kababayan natin dito po sa Liwasan, Bonifacio po. At sila po ay nananawagan po at kinukundina po nila ang pamahalaan po ng bagong Pilipinas. Pakinggan po natin ang kaganapan po, mga katambay, at komentuhan po natin. Ayan po mga katambay, putulin po muna natin, fast forward natin. Napakahaba po nito. Ito po, talaga napakarami po nating kababayan na mga Pilipino nasa Liwasan, Bonifacio po ngayon. Hanggang ngayong gabi po mga katambay, dire-diretso po sila. Pakinggan po natin yung mga guest speaker po. Fast forward ko. Ito po. Si Attorney Glenn Chong po mga katambay. Wala kang karapatan dyan, posisyon mo. Inaya mo ang eleksyon mo. Hindi ko dapat sa'yo. At yung asawa mong picture from him. Yung asawa ni Marcos is a picture from him. Picture from him. At ikaw na ang super under the saya. Yun po sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Mandaraya daw po, dinaya raw sa yung nakaraang halalan ay nandaya raw po ang pamilya Marcos kasi pinagbibintangan niya po ayon kay Atty. Chong, lalo po ang First Lady mga katambay. At hinahamon din po ni Atty. Glenn Chong nakasuhan daw po siya. Kasuhan daw po siya ng First Family. Kung hindi raw po totoo ang kanya sinasabi na meron daw pong pandaraya. At ang isa pa, yung issue po na sinasabi ni Atty. Glenn Chong about sa family issue nila. Yung sinasabing droga, mga katambay. Droga. Pinutol na po natin. Napakahaba po nito. I-fast forward pa po natin, mga katambay. Ito po. Tingnan natin yung ibang magsasalita po. Maring kailangan malaman ng sambayanang Pilipino ang confidential informant ay si
po natin siyang Bravo Delta. Bravo Delta. Ay, yung patay na. Yung patay na. Mahina kami sa clue. Gusto namin pangalan. Ayan. Bobong Taguy. Hindi, di ba? Oy, oy, oy. Yan po, patuloy na natin mga tabay. Napakahaba po nito. Pwede nyo po itong panuorin sa ibang mga makabayan natin, mga vlogger, mga tabay. Komentohan na po natin. Ito po, napakarami pong sinabi po rito ni dating PIDEA Chief Morales, mga tambay. Yung pinangalanan niya po, yung mga grupo ng Voltes 5, meron po daw isa pang namatay na. Namatay na kasama po sa grupong Voltes 5, nakadikit po ng Pangulong Marcos, ayon po kay PIDEA Chief Agent Morales, mga tambay. Si Bong Dasa raw po, Bong Dasa. Siyempre, nandiyan na rin po yung mga pinaputok niyang pangalan, yung malapit sa Pangulo na Lagdameo, at yung isa pong nasa Davao, yung dati pong live-in partner ni Cathy Binag, di ba? Mga Florendo, mga tambay. At yung sinasabi pa na marami pa nasa USB ni Miss Cathy Binag, mga katambay. Yan po yung mga pinaputok pinasabog ni agent po, ni PIDEA Agent Morales, mga katambay. At syempre po, nagsalita rin po si Secretary Harry Roque doon, yung kanya pong naranasan sa Kamara na panggigipit, political harassment, hanggang siya pinakontempt sa Kamara at pinakulong. Mga ilang tulog po siya ron, mga tabay, nakailang tulog at nakalaya. Ito nga po, nagsama-sama na po ang mga supporters po, lalo po ng Kingdom of Jesus Christ, sa pangunguna po siyempre ng kanilang pastor na si Pastor Kibuloy. At siyempre po ang mga Pilipino na talagang nagigising na at talagang kinukundina na nila tayo, mga Pilipino. Yung nangyayari po sa gobyerno na wala tayong nakikitang improvement, saka magandang sinasabing yung tinatahak ng ating bansa ay papunta na ron sa sinasabing pag-unlad o kaginhawahan ng mga Pilipino. Lalo yung sinasabing, eto na. Yung mga trabaho na lahat tayo ay halos mabibigyan ng magagandang trabaho sa ating bansa. Kaya lang po, ang tinatahak po ng Bagong Pilipinas, parami ng pagbibigay ng ayuda. At yung isa pang malaking issue po na ginagawa nila sa Kingdom of Jesus Christ na pangaharas po sa paggamit po ng puwersa ng kapulisan. Dahil mismo ang Vice President Sara Duterte, uulitin ko, at ang dating Pangulong Duterte, uulitin ko, na mismo sila, alam nila ang batas. Alam nila na napupuwersa at wala na po sa talagang paggamit ng batas, na tamang paggamit ang batas ang ginagawa ng ating kapulisan. Siyempre, sino po ang Commander-in-Chief niyan? At sino po ang sekretary nila ng mga kapulisan? Ang DILG Secretary, di ba? Imposible na hindi malaman ng PNP Chief ang mga ginagawa po nila ng walang kumpas po ng Commander-in-Chief. Kailangan lagi may kumpas ng Commander-in-Chief. At isa pa, yung binabato nilang pilit, di ba? Si Attorney Glenn Chong, ano sabi? Yung pandaraya na ginawa po doon po sa nakaraang eleksyon, na talagang meron po matitibay na hawak na ebidensya rin po si Attorney Glenn Chong. Kasi nakumbida rin po sa Amerika yan. At nagpatotoo po ron na talagang lagana po at nagkaroon ng dayaan sa Pilipinas. At kasi po, meron din po kasing issue sa Amerika, nagkaroon din po ng dayaan doon. Nung mga nakaraang halalan na sa pangunguna po ni Donald Trump at ni Joe Biden, di ba? Nagkaroon din kasi meron din pong nagamit doon yung sikat na sikat sa atin. Di ba?
yung machine, di ba? Yung sinasabi nilang machine, sikat na sikat, nagamit din po sa Amerika yon mga tambay. Kaya, ang nakakagulat lang po ito, napakarami pong nagpaparatang at may hawak na mga ebidensya. Katulad ni Attorney Glenn Chong, yung kanyang Smartmatic, di ba? Tapos itong si Agent Pidea Morales, may mga hawak po silang ebidensya. Hindi po kinakasuhan yan. Wala pong pagdinig yan. Halos. At si Cathy Binag, napakarami po niyang hawak na ebidensya. Ilalabas niya lang yan sa tamang proseso at tamang forum. Katulad po ng korte o dadalin mo sa talagang korte na ang usapin. Lalabas po lahat ng mga ebidensya nilang hawak. Lalo po si Miss Cathy Binag, mga katambay. Kasi na-save yung mga ebidensya niya. At nailagay niya halos lahat sa kanyang computer o tinatawag na USB. Naka-record na po doon lahat. At yung sinasabi din ni Harry Roque na iisa po dahil magagaling na abogado ito, kasama si Vice President Sara at ang dating Pangulong Duterte, iisa po ang kanilang layunin na maraming nilalabag na batas ang bagong Pilipinas sa panahon po ngayon. Napakarami po. Saka yung sinabi pa ni Vice President Sara Duterte na napakaraming korupsyon ang ating gobyerno sa panahon ngayon. Maraming ginagastos na pera, pero walang nakikita na build better more. Kaya ang mga taong bayan ay talagang nag-aaklas, ang ating mga kababayan sinisigaw na 2 taon na ganito ang binibigay lang sa mga Pilipino, yung napakataas na mga bilihin, number 1, napakataas ng kuryente, tubig, telepono, pati pangluto natin, napakataas. Tapos, kawalan ng trabaho, ang taas na inflation, walang masyadong pumapasok na mga kapitalista, mga sinasabing mga dayuhan sa ating bansa. Di ba? Tapos, ang laki o ang lakas mangutang ng ating bansa na nakikita po natin yung pagtaas ng utang ng ating gobyerno na wala naman nakikita si Juan de la Cruz. Kaya ito po. At yung sobra-sobra rin nilang pamumulitika, political harassment, na ang tinututukan na lang po ng gobyerno ngayon ay mga Duterte na patong-patong na issue. Magmula sa manugang, anak, at yung dating presidente, kasama ng vice president, buong pamilya na po halos ng Duterte. Ang talagang binibigyan po nila ng issue para po ibagsak po ang popularidad at yung sinasabing mga magagandang nagawa ay pilit pinabubura sa ating maisipan yung nagawa ng mga Duterte. Ang ipinapalit po sa ating maisipan nitong mga nasa bagong Pilipinas sa pangunguna po di umano ng Kamara at Senado, binubura po lahat ang ginawang magaganda ng pamilya Duterte sa atin. Ang itinatanim po, puro masasama na ginawa daw ng mga Duterte. Katulad ng sinasabing EJK, War on Drugs, at yung sinasabing confidential fund ng Vice President na inubos lang daw. Wala naman sila napatunayan doon. Pati pagbiyahe ng Vice President, binabanggit pa rin nila. Nakakalungkot lang po. At yung mga anak, manugang, isinasangkot para siraan at parang palabasin sa ating maisipan na ang tunay na drug lord ng bansa ang Duterte sa pangunguna po ng Congressman Pulong at ang asawa ng Vice President na si Mans Carpio. Di ba? Ganyan po nila ginagawa. Ang sinasabing pagbi-brainwash sa ating isip na sila ang tama na nagsasabi sa atin yung mga masasamang gawa at yung mga record ng mga Duterte na hindi maganda sa tulong po ng mainstream media. Ganyan po nila inilalatag po sa mga Pilipino katulad ni Kamanong. Yung araw-araw na balita ng mainstream media na puro ang pinag-uusapan ay mga Duterte, ganito ang mga Duterte, ganito sila, masama, di ba? Pero, ang tanong ni Kamanong, natutukan po ba ng gobyerno yung pangangailangan natin mga Pilipino, tayong mga taxpayer? Nabibigyan ba tayo? Tayong mga nagtatax sa gobyerno? Nabibigyan po ba tayo ng solusyon sa nagtataas ang bilihin? Kawalan ng trabaho? Ang sinusolusyonan lang po ng gobyerno natin, yung mga walang trabaho, yung mga kapuspalad nating mahirap, katulad ng 4Ps, yun lang po ang sinusolusyonan nila ng ating gobyerno, yung puro ayuda doon. Pero tayong mga nagtatax, hindi nila tayo binibigyan ng solusyon.
Wala silang solusyon sa atin. Dahil tayo yung namimili. Tayo yung nasasaktan. Dahil tayo yung may trabaho. Tayo yung bumibili ng napakamahal na bilihin, napakamahal na bigas, napakamahal na isda, napakamahal na karne, napakamahal na asukal, napakamahal na kape, napakamahal lahat. Di ba? Pati pang luto, mahal. Pati na nga lang itlog. Mahal na rin ang itlog. Yung po ba? Ay tumatama po ba yun sa pangkalahatan ang pagtugon ng gobyerno, solusyon sa ating bansa? Ang sinusolusyonan lang nila, yung pangmahirap. Diba? Pero yung mga pang nagtatrabaho katulad natin, wala silang solusyon. Tayo yung mas nahihirapan dahil tayo yung nagpapagod, nagpapakamatay sa ating trabaho, nakakarampot ang kita. Pero ang binibili natin, parang maginto. Pero yung sweldo natin, parang mga tanso. Natanso nga, sabi nga daw po, natanso na tayo, nabudol pa raw tayo. Sabi ng BP Sara, di ba? BP Sara mismo, nabudol. Tayo naman, natanso na tayo, nabudol pa tayo. Kaya yan po, nag-uumpisa na po ang problema ng bagong Pilipinas. Nag-uumpisa na po mga katambay, ang problema ng bagong Pilipinas na hirap nila solusyonan at puro pang gigipit sa mga supporters ng pamilya Duterte. Kasi isa po ito sa political harassment dahil yung istasyon lang mismo ni Kibuloy ang talagang umuusig po sa korupsyon. Nung panahon na siya hindi pa pinopolitical harassment, lahat po sa kanyang programa ay puro po yung lumalaban sa gobyerno ang kanyang isang programa ron. Di po ba? Yung mga korupsyon, yung mga sobra na natutuklasan po, lalo yung mga confidential fund, doon po pumutok sa programa ni Pastor Kay Buloyan. Yung sinasabing confidential fund, extraordinary, travel fund ng speaker. Minakulong pa ang anchor dyan. At dyan din po pinaputok ni Pastor Kay Buloy sa programa niya. Yung sinasabing kulang na kulang at walang progresibo para mapabagsak ang mga kaliwang grupo. Ngayon, sa nakikita po ng mga Pilipino, kaalyado po yata ang mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo ay kaalyado po yata ng bagong Pilipinas din. Nagsama-sama na po. Wala na pong oposisyon ngayon sa bagong Pilipinas. Magkakasama na po yata silang lahat di umano. Lahat po sila. Di ba? Nakita nyo ba? Nakita po ba ninyo na may tumuligsa sa gobyerno natin ngayon? Maliban lang po sa nakakita ng katotohanan at nagsasabi ng katotohanan sa ating bansa sa pangunguna po ng ating Vice President Sara Duterte at ng dating Pangulong Duterte. Dahil nakita nila yung napakalaking pagbabago na talagang ang ating bansa ay pupulutin sa angkungan. Kung pagtatagalin at pagtatagalin pa yung ganitong sistema na nangyayari sa ating bansa, kangkungan ang pupulutin natin. Kangkungan. Mga katambay, yan po nakikita ng ating Vice President Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte. At yan po, dumarami na po. At yan po, sa tingin ni Kamanong, magpapatuloy po yan mga katambay. Magpapatuloy at magpapatuloy yung ganito pong ginagawa ng ating mga kababayan. Dahil sila po ay talagang napuno na po ang ating mga kababayan. Napuno na po sila talaga sa dami ng ginagawa na pang-aabuso, harassment ng ating bagong Pilipinas. Ang gobyerno po ng ating Pangulong Marcos at yung kanyang issue na ayaw niya pong tuldukan. Kaya po lalo pong ang ating mga kababayan ay talagang nanggigigil na palabasin at talagang gustong malaman ng mga Pilipino kung talaga bang ang ating presidente ay addict o drug user o drug cocaine user ang Pangulo at yung kanyang pamilya at yung grupo ng Voltes 5. Di po ba mga katambay? Kaya nakakalungkot po. Ito pong nangyayari sa ating bansa. Imbis na maging progresibo at talagang magtuloy-tuloy ang pag-unlad, ngayon po, nakakalungkot. Puro politika. Puro political harassment ang nangyayari po sa ating bansa. Puro pamumulitika. Kaya, napag-iiwanan na naman tayo sa buong Southeast Asia. Bagsak na naman ang ating bansa. Napag-iiwanan na naman tayo. Muli po, si Katambay Manong. Nagpapasalamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel. Maraming salamat po. Lalo-lalo po sa nagko-comment, share, like, and subscribe. Ingatan naman po mga Katambay. Paalam. Bye-bye.